Speaking of sakuna, or itong quote-unquote crisis, I don't call it a crisis because I don't think we are in a crisis. Ang problema lang naman talaga is yung oil yung presyo ng oil. Hindi naman tayo short sa supply ng oil. Actually, nakakatawa pa nga kanina sa hearing. Parang trying hard silang i-portray na mauubos na ang supply ng crudo. Kahit na meron pang 35 to 45 days. 30 to 45 days. And nakakatawa lang kasi na may mga senador tulad nito ni Robin Padilla at ni Bababel na tinitake advantage talaga itong nangyaring quote unquote crisis or nangyaring gera na lang. Tinitake advantage itong nangyaring gera para pigilan ang impeachment ni Sara Duterte. I mean, how stupid is that, man? Diba? I mean, how stupid is that? Ewan ko ba, parang tanga-tangahan lang ba talaga, Senator Robin, di ba? Oo, pababawan tayo ng IQ. Ano ba ang labanan dito? Kasi parang ganun na nangyayari Parang pababaan ng IQ ang ganap. Kasi mga kababayan, ano bang nangyari? Ito kasi, sabi ni Senator Robin Padilla, napakahusay. Napakahusay talaga. Robin Padilla, kontra sa patuloy na hearing kontra BP Sara. Syempre, ano ba asahan natin dyan? Ano pang asahan natin dyan, di ba? Di ba? Sabi niya, kontra sa patuloy na hearing kontra BP Sara. God help us. But God help us? Di ba dapat, Muslim siya, dapat Allah, di ba? Sabi niya. Ay, ito pa pala, buti nakita ko rin dito sa article ng Bandera. Wait lang. Dagdag ko nga to. Dagdag ko yan. Mamaya, wait lang. Kasi may gusto ko sabihin tungkol dyan Buti nakita ko dito. Sabi niya, dismayado at feeling sad. Feeling sad? Sad boy yan. Sad boy yan si Robin. Oo. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Hindi magets. Sakit talaga ng mga DDS to Alam mo, sakit talaga ng mga DDS to. Hindi talaga nila magets. Hindi magets ng action star at public servant kung bakit may hearing pa ang Kongreso sa impeachment case na isinampa laban sa Vice-Presidente. Nakatakdang ituloy ngayong araw, March 25, okay, ang sinabi. Sa kanyang Facebook page, naglabas ng hinaing si Senator Robin sa pagpapatuloy ng hearing sa kabila raw na kinakaharap na problema at pagsubok ng mga Pilipino. Ayan, sabi niya. Ito sabi niya kahapon. May impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng Pilipino? Ay, wow. Ang hirit pa niya, God help us. Alam niyo kung bakit? Kasi yan yung lagi sinasabi ni Sara ngayon, di ba? God save us. Yung tinawag ng yung tinawag ng idol ni Robin Padilla na stupid God. Sino bang God ang tinatawag niyo? Kasi sinabi ni Rodrigo Duterte, he's not referring to the Christian God. Di ba? Ang sinasabi ni Rodrigo Duterte, tawag dito? Baliktad. He was referring to the Christian God when he said, who is this stupid God? Di ba? Di ba? I mean, who is this stupid God? Sabi ni Rodrigo Duterte. Tapos ngayon, sasabihin nyo, God help us? Ano mga kabobohan to, Senator Robin Padilla? Ang bobobobo mo naman. Tapos, hindi pa natapos dyan. Dinagdagan pa ni Bababel, mga babayan. Ayan.
Senator Amy, sa mga abala sa impeachment, pamumuliti ka, nasaan ang kaluluwa nyo? O, yun. Senator Amy, saan ka nagpapabotox? Joke. Ang plastic! Oo, ang plastic, man! Ang plastic! Nasaan ang kaluluwa nyo? Ang plastic mo, Amy! Hindi ka naman ganyan sa totoong buhay. Hindi naman siya ganyan sa totoong buhay. Wala namang pakialam yan sa mga katulad natin ng paslupa. Plastic talaga. Ang plastic. Ang plastic ni Amy. Oo. Sabi ni Amy, may namumuong digmaan, 140 per litro na ang diesel. Hindi na namamasada ang mga tsuper. Wala nang makain ng mga magsasaka. Magsesemana Santa, ang inaatupag nyo ay impeachment at pamumulitika, sabi niya. Oo. Nasaan ang kaluluwa nyo para magsilbi sa bayan? Binulag na kayo ng paghiganti at kasakiman sa kapangyarihan. Ay, wait lang. Sino yung nagsabi tatakbo siyang presidente? Sino ba yung nag-announce sa tatakbo siyang presidente? Oo. Di ba? Ang plastic? Oo. Ikaw, Senator Amy, nasaan ang common sense mo? I mean, mga babayan, di ba? Akala ba nila ang Kongreso ay isang komite lang? Oo. Ang dami-daming kaya nga may sinabi sa kanila si may sinabi kanina si Papa Sec Clariga doon. Oo. Na dudurog sa drama nito ni Robin Padilla at saka ni Amy. Pahinga natin to. Merong mga nagtatanong o kaya nagdadrama na bakit daw itong House of Representatives ay inuuna pa ang hearing ni VP Sara sa impeachment kesa doon sa mga ibang mga suliranin na hinaharap ng bansa dahil dito sa giyera sa Middle East at tungkol sa mga ekonomiya, sa paggawa, kung ano-ano pa. Hindi ganun yon. Ang House of Representatives ay merong 318 na miyembro at merong 66 na committees at merong 15 special committees. Yang mga committees na yan ay iba-iba ang kanilang pinag-uusapan at kung merong hearing, iba-iba rin. Merong committee on agriculture, merong committee on education, public works, health, na yung kanilang mga miyembro ay iba-iba rin. Na pwede silang mag-usap at magkatawag ng meeting kung mayroong mga kinakailangan silang batas na ipasa, batas na i-review o kaya i-amend o i-revise o kaya ay meron silang gustong karagdagan na mga legislation tungkol doon sa mga kanilang nasasakupan na committee. Kaya hindi naman hindi titigil ang mundo. Correct. Ng House of Representatives dahil lang na yung 50 miyembro ng Kongreso ay nandun sa committee na nagdidinig ng kaso ng impeachment ni VP Sara. Hindi nito apektado yung ibang committee na tuloy-tuloy din na nagkakaroon ng hearing. Yaman nga lang at nabibigyan ng media exposure itong impeachment kasi napakahalaga nito sa taong bayan. Bakit? Bakit mahalaga? Natural. Alangan naman, napalampasin natin at sabihin natin na, hayaan mo siyang magnakaw, okay lang yan. Huwag nang idinig yan, huwag nang bigyan ng pansin yung kaso ng impeachment na yan. Dahil kasi, okay lang na magnakaw. Ano ngayon kung magnakaw? Ano naman kung halimbawa na nawala yung pera? Okay lang yan. Pwede ba naman ganun yun? Siyempre, meron talagang magpo-focus na committee dyan. At hindi naman apektado yung iba. Tuloy-tuloy ang pag-andar ng kanilang mga hearings sa ibang committees. Hindi titigil ang mundo ng Kongreso dahil lang sa isang hearing ng isang committee tungkol kay VP Sara impeachment. Maliwanag? Okay, dagdagan natin yung sinabi ni Papa Sec. Oo. Kasi mga babayan, ang impeachment po kasi is a constitutional mandate. Hindi pwedeng hindi gawin. Hindi pwedeng hindi gawin. Kapag mayroon nagsumite ng impeachment complaint, hindi pwedeng sabihin ng House of Representatives na, ay wait lang kasi may gera sa Iran eh.
Wait lang ah. Kasi mayroong ganito, may ganyan. No, hindi pwede. Hindi pwede. Mandato ho ng House of Representatives bilang sila ang sila ang unang sila yung first dibs eh. Sila yung first dibs sa tawag dito, sa impeachment. Mandato ho nila na gawin yon yung impeachment the impeachment proceedings. Mandato ho nila yon. Kailangan ho nilang gawin. Otherwise, sila naman ang dadalhin sa Supreme Court at ang sasabihin ng complainant nila, hindi nila ginagawa yung kanilang ministerial duty. Di ba? Pero hindi gets sa mga DDS yan. Alam naman natin, hindi gets sa mga DDS yan, guys. Oo. Ingat kayo dyan, Lisel Sadia. May alarm daw sa Israel. Ingat kayo dyan. Huwag kayong pakabayani ha. Unahin ng safety. Oo. Okay. So, yun. Mandatory kasi yan. Proseso yan eh. Ang gusto ba nilang gawin ay yung parang ginawa ang ini-expect ba nito nila Robin Padilla tsaka ni Bababel, Amy Marcos na isang tabi yung impeachment proceedings dahil lang may mga bagay na nangyayari sa ibang bansa? Anong katangahan yun? Diba? Anong katangahan na naman yun? Gusto nila gawin yung ginawa ni Chis Escudero, ganun. Yata gusto nilang gawin eh. Kung ano yung kababuyan ginawa ni Chis Escudero eh. Hindi pwedeng ganun. Kailangan gawin yung trabaho kasi may trabahong gagawin. Besides, mga kababayan, hindi yung pamumulitika ang paniniguro na ang ating mga taxes ay ginagamit sa tama. Kung itong ang grupo ni Mike Defensor at ni Gloria Macapagal Arroyo. Kung itong ang grupo ni Gloria Macapagal Arroyo at nila Mike Defensor, gusto nilang paimbestigahan ang members of the House dahil lang sa kasinungalingan ng 18 pekeng Marines, bakit ang impeachment di pwede magtuloy? Di ba? Ito nga, chismis lang ng pekeng Marines eh. Gusto nyong maging national issue? Bakit hindi pwedeng mangyari yung impeachment? Gusto nyo imbestigahan ng members of the House? Pero ayaw nyong matuloy yung impeachment? Anong kalokohan yun? That is actually, sabi ni Melody Canuto, pag wala na impeachment, bababa price ng gas, toinks talaga. Oo. Diba? Anong kabubuhan yun? Maraming committees ang House. Maraming miyembro ang House. Kayo nga sa Senate, hanggang ngayon, wala kayong ginagawang matino. Lang yan. Diba? Senate nga. Sige, maliban sa pag-hearing, meron na bang nagawa ang Senate na practical? Wala pa, di ba? Maliban sa puro hearing at grandstanding. Mamaya papanoorin natin isang grandstanding. May pa-walkout pang drama. Hindi naman niya na-gets yung sinasabi ng taga-DOE. Oh. Magbabakasyon pa sila next week. Oh, di ba? Puro grandstanding. Wala namang ginagawa. Anong pakinabang talaga ng Senate? Ano yung mga kababayan, nagtataka na talaga ako. Ano ba talagang pakinabang ng Senate sa Pilipinas, no? Parang wala, no? Wala talagang pakinabang ng Senado sa Pilipinas. Dapat talaga unicameral lang talaga tayo eh. Tanggalin talaga yung Senate eh. Napakalaking kabubuhan ng Senate na yan.
Redundancy lang yan eh. Dagdag pasahod sa mga walang kwentang nilalang. Sabi ko nga sa inyo, mabibilang ko sa daliri ng daliri ng paa. Joke. Mabibilang ko sa daliri ng isang kamay ko eh, lahat ng maayos na senador. Isang kamay lang. And I don't think I would even reach 5 fingers. That's a stretch. Pag sinabi kong isang kamay lang, baka hindi pa umabot ng 5. So, anyway, tuloy natin sinabi ni Papa Sek. Paliwanag. Meron namang mga nananakot na katawa-tawa na nagsasabi na sisiguraduhin nila na hindi mananalo sa 2028 election itong mga congressman na boboto sa impeachment ni VP Sara. Katawa-tawa kayo. Wala naman kayong tao eh. Sino? Si John Abines yan, di ba? Yung DDS sa Cebu na walang kwenta. Puro kaso rin, puro live. Nakakatawa yun actually, nung nagbanta siya, sabi niya, yung mga pipirma daw sa impeachment ni Sara Duterte, tao dito, nagbabanta na papatayin daw nila yung political career. Oo. Ba't hindi nangyari noong 2025 elections? Ba't nakabalik si Luistro? Prosecutor pa yun. Oo. Ba't nakabalik si Benny Abante? Actually, mga kababayan, yung kalaban pa nga ni Benny Abante, nandaya. Dinaya yung citizenship. Dinaya yung citizenship. Oo. Kaya nanalo. Tapos yung pinanalo niya parang maliit lang. Very slim margin. Oh, maliit lang ang margin. Joel Chua, nakabalik. In fact, mga kababayan, 80% or 80% ng mga congressmen na pumirma sa impeachment ay nakabalik. Ito nga lang eh, sa Antipolo, yung special election sa Antipolo, di ba? Nilampaso ni Congressman Acop yung kalaban niya. Diba? Kaya lang naman natalo yung mga senador na member ng alyansa kasi nga, si Raulo to si Toby Chanco, tinraidor ang alyansa. Oo. Ikaw nang hindi bang kampanya sa Visayas at Mindanao? Natural, matatalo ka. Si Raulo to si Toby Chanco. Tapos isisisi niya sa impeachment. Kasi yung impeachment, hindi tuloy kami makampanya. Si Raulo, kasalanan mo yun. Diskartehan mo sana yun. Oo. Dapat kasi diniskartehan niya yun. Hindi niya diniskartehan. O di anong klaseng campaign manager siya? Walang kwenta. O it's either tanga siya or traidor siya. Malamang pareho. TNT, tanga na traidor. Tuloy natin. Itong nakaraang eleksyon nga, yung mga inendorso ni VP Sara na mga kandidato, kalaban ng mga kagalit niya na mga miyembro ng Quadcom, sila pa nga yung nanalo eh. Halimbawa dyan, si Congressman Joel Chua at saka si Congressman Benny Abante ng Manila. Di ba kinampanya nga ni VP Sara yan na wag iboto? Ano nangyari? Panalo pa rin. Doon sa Antipolo, di ba? Yung special election doon dahil sa namayapa si Congressman Acop ng 1st District of Antipolo. Anong nangyari? Kinampanya nila yung kalaban ni Congressman Bong Acop. Anong nangyari? Panalo pa rin si Bong Acop. Ang layo nga ng ng agwat eh. Lampaso. Lumalabas na 60,000 plus yung kay Congressman Bong Acop at 12,000 lamang yung ini-endorso ni VP Sara na kandidato. Napakalayo. Ang ibig sabihin nito, walang endorsement power si VP Sara. At huwag ninyong palabasin na napakalakas ng kandidato niyong VP Sara sa 2028. Saan siya pupulot ng boto? Ang mga Ilocanja, mga Ilocano at Marcos loyalist, natural hindi siya iboboto, ay napakalaki niyan. At yun namang mga Pinklawan, Dilawan, mga Aquino Cup, natural hindi rin siya iboboto dahil kasi may sarili silang kandidato. No? Andyan na si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Kiko, si Coco Pimentel, si Risa Hontiveros, at
Actually, may kumakalat ngayon na chismis. Chismis pa lang naman. Na ang pinagpipili ang standard bearer ng liberal ay si Risa Ontiveros, Leni Robredo, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Sila yung pinag-iisipan. Low risk yun kay Bam Aquino at kay Kiko Pangilinan. Low risk yun. Low risk, high gains. Kasi incumbent sila. Kaka-elect lang sa kanila na senador. So, hindi na kailangan mag-resign. They can actually file for COC. Tapos, tatakbo sila. Kung swertihin, manalo, hindi presidente sila ng Pilipinas. Kung malasin, matalo, balik silang Senate. Ganun lang. Ganun kasimple. Low risk sila. Wala silang risk. Si Risa Ontiveros naman, siya ang may malaking risk. Kasi, ano na siya tapos na yung term niya. So, it's either pipili siya kung bababa siya ng House or aakyat siya sa VP or presidente. Si Leni, may hila-hilang 16 million yan. Sure yun, sure. So, si Leni, kung sino man yung i-endorse niya, sure ball yung 16 million. Pero feeling ko hindi tatakbo si Leni. Feeling ko hindi tatakbo si Leni. And may mga chismis din na nakakarating sa akin na hindi siya tatakbo. For reasons, may nagtanong kung kanino ba ako sa apat. Wala. Wala kang boboto sa kanila. Cheers! Wala kang boboto sa kanila, guys. Tinanong ko na yung misis ko dyan Sabi ng misis ko, kung tatakbo raw si Leni, boboto raw niya si Leni. Kung tatakbo raw si Risa, boboto na lang si Risa. Paano pag pareho? Baka Leni daw siya. Kung tatakbo pareho. Pero, ako, sa apat, wala. Lalong ayoko naman kay Sara. Inaantay ko Secretary Gibo. Parang wala rin interest Secretary Gibo. So, actually, sana tumakbo siya. Kasi, otherwise, wala tayong ibang viable option. Wala tayong... Kung pagtatabihin ko si Secretary Gibo at si Sara Duterte, pareho silang abogado, yung isa, legit na mayaman dahil sa mga negosyo. Legit na mga negosyo niya. Lahat yan nakadeclare. Oo. Pero sa abogado, yung isa, mahusay na abogado. Actually, corporate lawyer, practicing siya na corporate lawyer. Si Secretary Gibo. So, alam din niya yung pasikot-sikot sa economics, etc. etc. Tapos, I think, personally, tahimik siya magtrabaho, pero he's performing really, really, really well sa Department of National Defense. So, di ba? Na-update yung mga armamento natin. Kahit may mga destabilization threats, walang nagtutuloy. Nakapansin niyo ba yun? Walang nagtutuloy na distab. Kahit naligaw na yung mga DDS sa mga officers. Walang natutuloy, di ba? Impluwensya ng DND secretary yan. Oo. Tapos he's very firm. He's very firm with his stances and position. So hindi mo siya basta-basta masusway. So ako personally, kung ako papipiliin, sana si Secretary Gibo. Sana. Di ba? May utak, may galing, articulate. Ang problema nga, ang laging sinasabing problema kay Secretary Gibo, wala siyang karisma. To which, for me, ngayon kung walang karisma? Si Rodrigo Duterte, punong-puno ng karisma. Ano nangyari sa atin? Si Sara Duterte, punong-puno ng karisma. Ano nangyari? Tumigil na kayo sa karisma na yan. Diyos ko. Kalokohan na yan. Ayan, yung charm na yan. Ano ngayon kung wala siyang charm? Kailangan ba yan? Hindi naman siya DFA secretary para maging charming. Hindi niya kailangan ng charms. Kailangan niya galing. Di ba? So, I'm actually waiting for Secretary Gibo. Pero kung di siya tatakbo, wala na akong choice. Hindi ko alam kung sino boboto ko. Diba?
Kung hindi tatakbo si Secretary Gibo. Di na uso charms performance dapat, sabi ni Ate Mishi. Totoo naman. It should be like that in the first place. Oo. Tama na yung bulahin natin yung mga sarili natin na kailangan winnable yung candidate, blah, blah, blah. Winnable ang candidate pag maganda yung kanyang performance. Diba? So, let's see. Hindi pa pwede si Vico. Hindi pa siya pwede. 30-something lang siya eh. Kailangan 40 years old minimum. So, ako, hindi ko pa alam kung sino boboto ko. Parang wala pa. Parang wala pa akong iboboto na for president. Abangan natin. Sa higit sa lahat, siyempre, yung kanilang talagang pangunahing kandidato, si Madam Leni Robredo. So, saan naman pupulot ng boto si Sara? Doon lamang sa Davao Region? Iilan lang yun. Hindi pa nga aabot ng 5 million yun eh. Paano yung sasabihin na napakalakas si Sara? Grabe lang yung propaganda ninyo para magkaroon ng mind setting ang mga tao. Sa totoo lang, walang panalo si Sara sa 2028. Pinapalakas nyo lang ang loob nyo para kasi nilalabanan nyo lang yung mga issues ng mga katiwalian na binabato sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit na kunwari naglalakas-lakasan kayo ng loob. Hindi mananalo si Sara, wala siyang botong pagkukuhanan. At the most, pinakamalaking botong makukuhanan niya is anywhere from 3 to 5 million. At yan ay manggagaling lamang sa Mindanao at doon sa ewan ko kung talagang dadalhin siya ng INC. Kasi ang INC, sigurista yan. Pag nakita nila na wala namang panalo yung kandidato, hindi rin nila dadalhin. Dahil kasi ayaw nila mapahiya. Yan ang sistema nila. Kaya yung akala ninyo na malakas si Sara, walang katotohanan yan. Walang katotohanan. Manufactured. Walang panalo yan si Sara. Actually, manufactured yun. Yung akala nating malakas si Sara. Manufactured yun. Manufactured yun. Hindi totoo yun. Kahit saan nyo dalhin. Kahit saan nyo dalhin kwentuhan yan. Hindi totoo yun. Mukha lang siyang malakas kasi marami siyang trolls. But that's about it. Kung ang pag-uusapan natin is as in malakas talaga. No. Hindi eh. Tapos mga kababayan, etong pag-iwas na sa impeachment, it's not helping her. Nagbubunga siyang guilty lalo. Oo. Diba? Nagbubunga siyang guilty. At yun na nga ang nangyayari. Diba sabi sa survey kahapon, yung mga taong walang tiwala kay Sara Duterte, ano ang number 1 na dahilan kung bakit ayaw nila kay Sara Duterte? 51% said, corruption. At itong hindi niya pagsagot-sagot na yan, it's not doing her any good. Oo. It's not doing her any good. Ito naman mga mainstream media, minsan tatanga-tanga rin kung lahat ng sabihin ni Sara, binobroadcast. Hindi piliin kung ano talaga yung totoong soundbite. Oo. Diba? Sinasakay, palibasa na nadadala sila ng kapekean ng mga kapekean ng mga trolls eh. Akala nila porke nag-viral sa social media, it's authentic engagement. No, most of them are trolls. 50 if not 60% na engagement para kay Sara Duterte are trolls. No joke. So, anyway, tama ko si Papa Sekda doon dyan. At ako, I'm hoping na by 2028 elections, meron na tayong viable candidate. O yung mga ayaw sa Dilaw, mga ayaw sa Kakamping, yung mga ayaw lalo na mga ayaw kay Sara. Sana magkaroon tayo ng kandidato kasi wala pa talaga eh. Wala pa tayong, ako personally wala pa ako nakikitang candidate. Other than Secretary Gibo, wala na. Nagpaparinig si John Vic, sabi niya, tatakbo raw siyang presidente. Parang hindi rin siya winnable eh. Hindi na siya winnable.
I don't think he's also ready for the presidency. Parang cannot be. Ako feeling ko Secretary Gebu talaga. Siya talaga yung pinaka-qualified na nakikita ko. And I hope he does. Diba? I hope he does. I hope he considers. Diba? At, diba? Let's see. Matagal pa naman ang 2028, guys. So, abangan natin kung anong pwede mangyari sa 2028. Okay. So, mga kababayan, hanggang dito na pumunta tayo sa ating unang live stream. Meron pa tayong pangalawa. Okay. Asan na yung link natin? Asan na ba yung link natin? Yun. Okay. Pin natin. Ayan. Okay. Ayun na yung live stream natin. Next live stream natin. So, kita-kita po tayo sa ating susunod na live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless you. And see you in a bit, guys. Bye, everyone. See you. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.